Sa isang maliit at tahimik na baryo, may isang kwentong naglalakad sa mga bibig ng mga tao tuwing gabi. Kwento ito tungkol sa isang kinakatakutang nilalang na kilala bilang Amalanhig. Matagal nang namamalagi ang salaysay na ito sa kanilang lugar. Sabi-sabi, ang Amalanhig ay isang di kapanipaniwalang halimaw na nagtatago sa dilim. Sumasalakay sa mga taong naglalakad ng mag-isa sa madilim na gabi. Hindi gaanong maliwanag ang detalye tungkol sa itsura nito. Ngunit, ang mga nakaabot sa pakikisalamuha daw ay hindi na nakakapagsalaysay ng kanilang mga karanasan. Isang gabi, si Mateo, isang matapang na mangingisda na hindi naniniwala sa mga kwentong kababalaghan, ay nagpasya na tumanggi sa takot at patunayan na wala itong katotohanan. Sa kanyang isipan, ito ay bunga lamang ng malikot na imahinasyon ng mga taong takot sa dilim. Isang madaling araw, habang patungo siya sa dagat upang magsimula ng kanyang araw na gawain, biglang napansin ni Mateo ang isang anino na tila tumatakbo sa likod niya. Laking gulat niya nang bumilis ang tibok ng kanyang puso at agad siyang humarap, ngunit walang anumang makitang tao o bagay sa likuran. Siguro ay wala lang talaga, bulong niya sa kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ng takot na lumukob sa kanya. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ni Mateo, tila mayroong sumusunod sa kanya. Hindi na niya may pagkakailang may kakaibang pakiramdam ng pangamba na bumabalot sa kanyang katawan. Subalit pinilit niyang itago ang kanyang takot at patuloy na naglakad. Habang papalapit siya sa pangpang, bigla na lamang siyang naapahang bumaliktad nang makarating siya ng mahinang hikbi mula sa likuran. Ang buhok sa kanyang balat ay biglang tumindig sa takot. Hindi na niya mapigilang tingnan ang likuran at doon niya nakita ang anino ng isang napakadilim na nilalang. Mistulang isang taong may hugis hindi makilalang mukha na parang bituin sa gabi. Kumalabog ang kanyang dibdib at bigla siyang tumakbo palayo. Ano man ang kanyang nadama sa takot ay nagdala sa kanya ng isang malakas na hindi niya akalain na mayroon siya. Sa pagtakbo niya, narinig niya ang isang malakas na halakhak na parang umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tenga. Hindi na niya namalayan kung gaano katagal siya tumakbo hanggang sa makarating siya sa isang malapitang tahanan. Sa pagkakapagod at takot, siya ay nagpasyang lumapit sa isang matanda na kilala sa lugar. Nagkwento siya sa matanda ng kanyang karanasan at sa halip na tawanan o baliwalain ng kanyang sinabi, ang matanda ay tumingin sa kanya nang may pag-aalala at pagtanggi. Anak, ang kwentong iyan ay hindi lamang basta-basta. Ito ay pinanggagalingan ng katotohanan. May mga bagay sa mundong ito na hindi natin kayang unawain. Sabi ng matanda na may pagiging seryoso. Paano ko maaaring harapin ang ganitong uri ng takot? Ang tanong ni Mateo na halatang halos hindi na rin nakarecover sa nangyari. Ang tunay na tapang ay hindi lamang sa kakayahan na labanan ng takot, kundi sa kaalaman at tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang maunawaan. Kailangan mo mag-ingat, anak. May mga puwersa sa mundong ito na hindi kayang kontrolin ng isang tao lamang. Sabi ng matanda, sabay hawak sa balikat ni Mateo bilang simbolo ng payo at pangangalaga. Sa gabing iyon, bagaman puno pa rin ng takot ang kanyang puso, nagkaroon siya ng bagong pag-unawa. Hindi lahat ng bagay ng kanyang unawain. Hindi lahat ng bagay ay kayang unawain ng isang tao. At may mga uri ng takot na dapat na respetuhin at hindi hamakin. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng Amalanhig ay nananatiling bahagi ng kanilang kultura at patuloy na nagbibigay babala
sa mga tao may balak maglakbay ng gabing mapanglaw at hindi maipaliwanag.